Naranasan mo na bang pumasok sa isang silid at napansin mo ang isang tao na walang sinasabi, ngunit kahit papaano ay humahawak ng atensyon ng lahat? Hindi dahil sila ang pinakamalakas magsalita, ngunit dahil hindi nila kailangan. Sa mundong pinagsasama ang ingay sa impluensya, iba ang galaw ng tunay na kapangyarihan. Naghihintay ito, nagmamasid ito. Ito ay tumatama lamang kapag ang sandali ay hindi maiiwasan at palaging walang babala. Hindi ito tungkol sa paglalaro ng malupit na laro. Ito ay tungkol sa pagmaster ng mga tahimik na taktika na hindi pinapansin ng karamihan sa mga tao. Yung tipong panalo bago pa man magsimula ang laban. Ang iyong matutuklasan ay hindi lamang diskarte. Ito ay ang disiplina ng pagpigil, kalinawan at mapagpasyang kontrol. Manatili sa akin dahil ang pag-unawa sa mga prinsipyong ito ay maaaring magbago lamang kung paano ka gumagalaw sa bawat silid mula ngayon. Ang kakanyahan ng tahimik na kapangyarihan. Sa isang mundo kung saan ang ingay ay napagkakamalang lakas, ang katahimikan ay nananatiling wika ng tunay na makapangyarihan. Habang lumalakas ang sigaw nila, mas lalo nilang nalalantad ang kanilang takot. Kung mas mabilis silang magbanta, lalo nilang inilalantad ang kanilang kawalan ng kapanatagan. Ngunit ang taong kakaunti ang pagsasalita, na hinahayaan ang kanilang presensya na mamuno sa silid, nang hindi nagtataas ng boses, ay gumagalaw na may kapangyarihan na hindi maaaring hiramin o pekeng. Ito ang pundasyon ng strategic mastery, hindi sa malakas na deklarasyon, ngunit sa sadyang katahimikan. Naunawaan ito ni Machiavelli bago pa umiral ang mga boardroom at digital warfare. Alam niya na hindi brute force ang humubog sa mga imperyo. Ito ay ang sining ng psikolohikal na pagtatago. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagpahayag ng sarili. Hindi ito kumikibo sa insulto o nagmamakaawa na mapansin. Ito ay gumagalaw sa anino, nanonood ng 10 hakbang sa unahan, habang ang iba ay natitisod sa susunod. Ang taong hindi na kailangang patunayan ang anumang bagay ay nagpapatunay ng lahat. Ang kanyang pananahimik ay hindi kahinaan. Ito ay isang provocation. Isang salamin na pinipilit ang iba na makipagbuno sa sarili nilang imahinasyon. At iyon ang daya, hindi ba? Hinayaan mo silang lutasin ang kanilang sarili. Hindi ka sumisigaw, hindi ka naghahabol. Hinahayaan mo ang kaaway na ipakita ang kanilang sariling mga takot sa iyong kalmado. Wala kang ibibigay sa kanila, walang reaksyon, walang emosyonal na crack na makakalusot. Dahil sa kawalan ng iyong enerhiya, dapat nilang harapin ang kanilang sarili. Ang ganitong uri ng pagpigil ay hindi ipinanganak sa magdamag. Ito ay huwad, hinanda sa mga pagsubok, kabiguan, kahihiyan at mahabang oras ng disiplinadong katahimikan. Ito ay ang kapangyarihan ng hindi kailangang tumugon, ng pagdala ng katahimikan tulad ng isang nakatagong talim, ng pagpapaalam sa iba kung ano ang iniisip mo, habang alam mo na kung ano ang susunod nilang gagawin. Iyan ang kakanyahan ng stoic control, hindi ang kawalan ng pagkilos, ngunit ang sadyang pagpili kung kailan at kung paano kumilos. Ang mundo ay nagbibigay ng gantimpala sa mga maaaring labanan, ang pagnanais na ipakita ang kanilang mga kamay. Kapag pumasok ka sa isang silid at lumingon ang mga tao upang manood, hindi dahil hinihingi mo ito, ngunit dahil naging misteryo ka, iginagalang kanila bago ka magsalita. Hindi ito pananakot sa pamamagitan ng lakas ng tunog. Ito ay utos sa pamamagitan ng presensya. Kaya hayaan mo silang mag-usap, hayaan silang magduda, hayaan silang magtaka. Hindi mo kailangang tumugon, hindi mo kailangang magpaliwanag. Patuloy ka lang sa pagtatayo ng tahimik, sinadya at walang pahintulot. Dahil kapag na-master mo na ang katahimikan, na-master mo na ang sarili mo. At kapag pinagkadalubhasaan mo ang iyong sarili, wala nang natitira para sa kanila.
na gamitin laban sa iyo. Master perception. Pagmamay-ari ang sandali. Sa bawat sagupaan, maging sa usapan, kompetisyon o paghaharap, ang katotohanan ay hindi ang pera na nagdidikta ng resulta. Ang pangunawa ay ang tunay na larangan ng digmaan ay hindi nagsisimula kapag ang mga boses ay itinaas o ang mga tensyon ay kumukulo. Nagsisimula ito sa sandaling magsimulang makita ka ng iba dahil hindi tumutugon ang mga tao sa kung ano. Tumutugon sila sa kung ano ang tila. Malalim itong naunawaan ni Machiavelli. Ang mga lalaki ay higit na humahatol sa pamamagitan ng mata kaysa sa pamamagitan ng kamay, isinulat niya. Bakit? Sapagkat habang kakaunti ang makakaalam ng iyong mga intensyon, masasaksihan ng lahat ang iyong pagiging mahinahon, ang iyong tono, ang iyong katahimikan, o ang iyong kawalan nito. Ito ay kung bakit ang isa na master hitsura ay nakakakuha ng kalamangan bago ang unang hakbang ay ginawa. Hindi ito tungkol sa pagiging tama. Hindi ito tungkol sa pagiging malakas. Ito ay tungkol sa hitsurang binubuo, nakatuon, at hindi matitinag, lalo na kapag wala ka. Kapag ang iba ay nakakita ng kalmado sa bagyo, kinukwestiyon nila ang kanilang sariling katayuan. Ang pag-aatubili na iyon, ang maikling pagkislap ng kawalan ng katiyakan, ay ang iyong tahimik na tagumpay. Naintindihan ito ng isang stoiko. Ang kontrol sa sarili ay lumilikha ng impluensya sa iba. Ang emosyonal na kaguluhan ay nagtataboy ng kapangyarihan. Ang panloob na katahimikan ay nagliliwanag nito. Ang isang Machiavellian ay hindi nakakaabala. Nagmamasid sila. Hindi sila kumikibo kapag iniinsulto. Naghihintay sila. Hinayaan nilang magsalita muna ang iba, hindi dahil sa pagiging magalang, kundi para mangolekta ng bala. Hindi nila kailangang lumaban ng mas malakas. Nanalo sila sa pamamagitan ng pagpapaalam sa iba na ilantad ang kanilang sarili. Pagkatapos ay tahimik na ginagawang mga sandata ang mga salitang iyon. Hindi iyon kalupitan. Ito ay disiplina. Ito ang sining ng paghubog ng perception sa isang mundong pinamumunuan nito. Hindi mo kailangang durugin ang iyong kalaban. Kailangan mo lamang tiyakin na ang mga ito ay mukhang hindi matatag habang ikaw ay hindi. Sa isang lipunang gumon sa optika, ang mukhang kalmado ay itinuturing na matalino. Ang nananatiling tahimik ay ipinapalagay na nagkukuwenta. At ang isa na nagpapakita ng pagpipigil kapag ang iba ay nahuhubad, ay nakataas sa mitolohiyang tangkad. Hindi ito tungkol sa panlilinlang para sa panlilinlang. Ito ay madiskarteng pagpigil sa isang mundo na nalilito ang ingay sa lalim. Hindi mo kailangang ilantad ang katotohanan. Kailangan mo lang kontrolin kung paano ito nakikita. Hayaan silang magalit. Hayaan silang mag-over-explain. Hayaan silang gumanap. Nanatili kang katahimikan na nakakabahala sa kanila dahil sa huli ang kapangyarihan ay hindi napupunta sa pinakamalakas o kahit sa pinakamatalino. Ito ay napupunta sa may kakayahang kumokontrol sa kwentong sinasabi. At ang pinakamakapangyarihang kwento ay hindi binibigkas. Nakikita ito sa iyong postura, sa iyong mga mata, sa iyong kalmado, sa iyong pagtanggi na magagalaw. Sa mundong umuunlad sa panoorin, ang hindi gumaganap ang pinakakinatatakutan. At iyon ay kapag huminto ka sa pangangailangang lumaban. Nagiging presensya ka lang na walang nangahas na hamunin. Hugis ang patlang, itakda ang mga tuntunin. Ang isang direktang paghaharap ay maaring makaramdam ng lakas ng loob. Ngunit mas madalas kaysa sa hindi, ito ay isang bitag, isang trigger para sa paglaban, ego, at kaguluhan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sumasalungat sa kalikasan ng iba. Gumagana ito sa paligid nito. Binabago nito ang patlang na kanilang ginagalawan hanggang sa ang kanilang mga aksyon, kahit na tila nagsasarili, ay ginagabayan ng mismong mga limitasyon
na iyong idinisenyo. Ito ang tahimik na henyo sa likod ng pagmamanipula sa kapaligiran. Itinuro sa atin ng mga Stoics na kontrolin kung ano ang abot kaya natin. At habang ang isipan ng mga tao ay maaaring hindi mahawakan, ang mga kondisyon na kanilang ginagalawan ay hindi. Kaya sa halip na pilitin ang isang tao na magbago, baguhin ang puwang na dapat nilang pagdaanan. Isipin ang labanan tulad ng isang laro ng chess. Ang layunin ay hindi sirain ang bawat piraso. Ito ay upang kontrolin ang board. Hindi mo kailangang tanggalin ang iyong kalaban. Kailangan mo lang ayusin ang timing, ang terrain, ang mga available na option, hanggang sa simulan nilang talunin ang kanilang mga sarili. Isang rescheduled meeting, isang tahimik na pagbabago sa access, ang estratehikong pag-alis ng isang kaalyado. Ang lahat ng menor de edad na pagbabagong ito ay umaagos sa katatagan ng iyong kalaban. At bago nila napagtanto kung ano ang nangyari, hindi na sila nagre-react ng lakas. Sila ay tumutugon ng may kalituhan, may pagod, may mga maling hakbang na nagsisilbi sa iyong plano. Ito ay hindi panlilin lang para sa sarili nitong kapakanan. Ito ay impluwensya sa pamamagitan ng katumpakan. Ang pagmamanipula ng kapaligiran ay hindi naglalayong manghiya. Ito ay naglalayon na maubos upang muling ibalangkas ang senaryo nang lubos na ang iyong kalaban ay nagsimulang kumilos ayon sa iyong ritmo, hindi sa kanila. Ganito ang panalo ng mga batikang negosyador nang hindi nagtataas ng boses. Ito ay kung paano pinamamahalaan ng matatag na pinuno, hindi sa mga hinihingi, ngunit sa pamamagitan ng pagdidisenyo ng mga kondisyon kung saan ang tamang pagpipilian ang nagiging tanging malinaw na pagpipilian. Sa halip na makipagbuno sa magulong emosyon o matigas na paniniwala ng isang tao, inilipat mo ang frame na nakapaligid sa kanila. Binago mo ang ilaw, ikiling ang sahig at hayaan ang kanilang susunod na galaw na maging hindi maiiwasan. Sa oras na mapansin nila ang pagbabago, ang pinsala ay nagawa na. At ito ay hindi sa pamamagitan ng malupit na puwersa, ngunit sa pamamagitan ng tahimik na muling pagsasaayos ng katotohanan mismo. Ang larangan ng digmaan, kung gayon, ay hindi isang lugar. Ito ay isang konstruksyon. Isang hinuhubog mo ng may pasensya, pag-iintindi sa kinabukasan at pagtitimpi. Ang taong kumokontrol sa kapaligiran ay hindi kailangang kontrolin ang mga tao. Kailangan lang nilang kontrolin ang mga opsyon. Dahil kapag ang bawat kalsada ay humahantong sa isang kinalabasan na napili mo na, ikaw ay mananalo nang hindi humuhugot ng armas. At iyon sa Stoic na kahulugan ay ang pinakamataas na anyo ng pangingibabaw. Hindi pangingibabaw sa iba, ngunit karunungan sa istruktura na dapat nilang patakbuhin sa loob. Ang tagumpay sa form na ito ay banayad. Hindi ito nasusukat sa pamamagitan ng palakpakan o pagkilala. Ito ay nasusukat sa kung gaano kaliit ang kailangan mong pilitin at kung paano natural na nagsimulang mahulog sa lugar ang mga bagay. Ang lakas sa pagiging minamaliit sa isang mundong nahuhumaling sa projection, kung saan ang lakas ay dapat na nakikita at ang pangingibabaw ay dapat umuungal. Ang pinakamapanganib na hakbang ay madalas na katahimikan. Ang magmukhang hindi nakakapinsala ay hindi isang depekto. Isa itong sandata na pinatalas ng karunungan. Itinuro sa atin ng mga Estoiko na hindi ipinapahayag ng matalinong tao ang kanyang lakas. Hinahayaan niya itong manatiling nakatago, disiplinado, kontrolado. Naunawaan ni Machiavelli ang parehong katotohanan sa ibang wika. Ang mandaragit na nagpahayag ng kanyang sarili ay nag-aanyaya ng pag-iingat. Ngunit ang lumpia, humihingi ng tawad, gumaganap na tanga, nag-aanyaya sa kawalang ingat. At sa loob ng kapabayaan
ay isinilang ang pagkakataon. Ang pagiging mahina ay hindi pagiging mahina. Ito ay upang makabisado ang ritmo ng pangunawa. Ito ay para patahimikin ang silid habang nagmamasid, nagkalkula at naghahanda. Hindi ka sumusuko, ikaw ay naglalagay ng entablado. Hindi ka nagpapasakop, inilalabas mo ang kayabangan ng kalaban, ang kanilang pangangailangang igiit, mangibabaw, mag-overextend. At kapag naniniwala silang nasa ilalim kanila, hindi na nila babantayan ang pinakamahalaga. Hindi ito duwag, ito ay kalmado. Ang sining ng pagpapauna sa iyong kalaban. Hindi dahil natatakot ka, ngunit dahil naiintindihan mo na ang isang tabak na inilabas sa lalong madaling panahon ay nakakapurol sa maling labanan. Ang tunay na kapangyarihan ay matiyaga. Naghihintay ito sa ilalim ng ibabaw na nababalot ng pagpapakumbaba hanggang sa eksaktong sandali kung kailan mahalaga ang katumpakan kaysa sa lakas ng tunog. Alam na alam ito ng mga Stoic. Siya na sumakop sa kanyang sarili, na humahawak ng kanyang apoy, na gumaganap ng hangal na may layunin, ay kadalasang nauuwi sa pagkontrol hindi lamang sa tunggalian, kundi sa kwentong kasunod nito. Isinulat ni Machiavelli na ang isang pinuno ay dapat na parehong leon at soro. Ang leon ay umuungal, ang fox ay naglalaho at bumalik ng may kalamangan. Kapag nagpanggap kang umatras, pumayag, yumuko, hindi ka sumusuko. Nire-redirect mo ang kasalukuyan. Hinahayaan mo silang maniwala na nanalo sila para hindi na nila makita ang shift. At sa ilusyon na iyon namamalagi ang iyong kapangyarihan dahil ang kayabangan ay mas mabisang bumubulag kaysa galit. At ang mga bulag ay kusang loob na lumalakad sa mga bitag na iiwasan sana nila kung iginagalang kanila. Hayaan mong kutyain kanila. Hayaan silang makaramdam ng ligtas. Hayaan silang magsalita ng malaya at ilantad ang kanilang sarili. Ang iyong pananahimik ay hindi kahinaan. Timing na. Ang iyong pagkaantala ay hindi pag-aalinlangan. Ito ay disenyo. Pagdating ng sandali, hampasin hindi ng galit, kundi ng malinaw. Hampasin hindi kung saan nila inaasahan ang laban, ngunit kung saan ang kanilang bantay ay down. At kapag napagtanto nila ang nangyari, huli na ang lahat para tumugon. Ang magfein ng kahinaan ay ang hubugin ang salaysay na pabor sa iyo. Ito ang pinakamataas na anyo ng madiskarteng pasensya. At kapag ginawang mabuti, ang tagumpay ay hindi nagmumula sa puwersa. Nagmumula ito sa tahimik na pagkaunawa na ang labanan ay nanalo bago pa man ito nagsimula. Tapusin mo na ang kapangyarihan ng pagpapasya. Kapag ang paghaharap ay kinakailangan, hayaan itong maging pangwakas. Dahil ang kalahating hakbang ay hindi nagpapanatili ng kapayapaan. Pinahaba nila ang digmaan. Ang sugatang kalaban ay hindi lumalayo. Gumagapang sila sa mga anino, inaalagaan ang kanilang kahihiyan hanggang sa tumigas ito sa paghihiganti. Binalaan kami ni Machiavelli, kung hahampasin mo ngunit iiwan mo ang iyong kalaban ng may dignidad, suporta o ilusyon ng lakas, hindi mo natapos ang labanan. Naantala mo ang susunod na kabanata nito. Hindi ito pilosopiya ng kalupitan. Ito ang arkitektura ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagsasara. Ang mga Stoic ay nagpapaalala sa atin na ang awa na walang kalinawan ay hindi kabutihan. Ito ay kapabayaan at ang kapabayaan ay may kapalit. Sa arena ng kapangyarihan, ang pinakamapanganib na kaaway ay ang iyong pinapayagang huminga. Ang sakit ay nagiging obsession. Ang pagkahumaling ay nagpapasigla sa paghihiganti. Maari mong isipin, kaya naman ang tunay na pangingibabaw, ang uri na hindi na kailangang ulitin, ay humihingi ng wakas. Walang nagtatagal na pagdududa, walang nakabahaging teritoryo, walang magkakapatong na bilog. Kung kailangan mong harapin, tapusin ito ng malinaw na walang karugtong na isusulat. Hindi ito palaging
nangangahulugan ng pagkasira sa literal na kahulugan. Ang ibig sabihin nito ay pambura, psikolohikal na pagsasara. Nangangahulugan ito na tinanggal mo ang kanilang impluensya, pinutol ang kanilang pag-access, tapusin ang kanilang salaysay. Hindi ka nag-iiwan ng mga bukas na thread. Gagamitin nila ang mga ito para hilahin ka pabalik. Sa mga personal na bagay, ito ay maaaring magmukhang katahimikan, distansya at walang patawad na pag-alis. Walang paalam, walang paliwanag, ang uri lang ng paglabas na walang pintong kakatok. Sa negosyo o politika, nangangahulugan ito ng pag-outmaneuver hindi lamang sa karibal, kundi sa kanilang buong sistema ng suporta na ihiwalay ang mga ito hanggang sa ang kanilang kaugnayan ay lumanta sa sarili nitong. Ito ay hindi isang gawa ng kalupitan. Ito ay isang gawa ng disiplina. Naniniwala ang mga Stoic sa pagkontrol sa kung ano ang magagawa mo. At pagdating sa salungatan, ang isang bagay na ganap mong kontrolado ay ang wakas. Hayaang magsalita ng mas malakas ang iyong huling aksyon kaysa sa anumang banta. Gawin itong mabilis, malinis, walang emosyon. Huwag kang matuwa. Huwag i-broadcast. Mawala lang. Hayaan ang alingaw-ngaw ng iyong pagiging mapagpasyahan na gawin ang natitira. Hayaang ipaalala nito sa iba na ang pagsubok sa iyo ay may halaga at ang gastos na iyon ay hindi mapag-usapan dahil ang tunay na hindi mahipo ay hindi nag-iiwan ng maluwag na dulo. Hindi sila naglalaro ng 2 beses. Hindi sila nagtatagal sa mga larangan ng digmaan na kanilang nasakop na. Sa sandaling magatubiling ka, muling itatayo nila. Sa sandaling magpakita ka ng pagiging mahinahon, nag-istratehiya sila. At sa sandaling mag-alok ka ng pangalawang pagkakataon, makikita nila ang iyong kahinaan. Ang pagiging mapagpasyahan ay hindi lamang isang taktika. Ito ay isang kalasag. Ito ang pumipigil sa iyo na lumaban sa parehong digmaan ng 2 beses. Kaya tapusin mo na. Hindi sa malisya, ngunit may karunungan. Hindi para sa ego, kundi para sa kapayapaan. Dahil kapag walang nangahas na ipagpatuloy ang sigalot, doon ka nananalo, hindi lamang ang labanan, ngunit ang iyong kalayaan mula dito at iyon ang pinakahuling anyo ng kapangyarihan. Hindi lamang tagumpay, ngunit hindi maibabalik na hindi mapag-aalinlangan ang pagsasara. Ang psikolohikal na salamin na nagpapaalam sa takot. Pag-usapan natin ang uri ng kapangyarihan na hindi sumisigaw, hindi tumatama, ngunit nag-iiwan ng pinakamalalim na epekto. Ang uri ng kapangyarihan na nagmumula sa pagmuni-muni, hindi paghihiganti. Itinuro sa atin ng mga Stoics na ang kontrol sa iba ay nagsisimula sa kontrol sa ating sarili. At naunawaan ni Machiavelli na ang pinakapangmatagalang takot ay hindi ipinataw mula sa labas, ngunit nagising mula sa loob. Ang tunay na takot ay hindi nagmumula sa mga banta. Ito ay nagmumula sa katahimikan na pinipilit ang isang tao na harapin ang kanyang sarili. Kapag tinaasan mo ang iyong boses, ipinagtatanggol ng mga tao ang kanilang sarili. Ngunit kapag wala kang sinabi, nagsisimula silang magtanong tungkol sa iyo, tungkol sa kanilang sarili, tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari sa susunod. At sa kalabuan na iyon nag-ugat ang iyong impluensya. Ang paghawak ng psikolohikal na salamin ay upang makabisado ang maling direksyon. Hinahayaan mo lang silang makita kung ano ang kanilang pino-project. Wala kang kumpirmasyon, walang pagtanggi, walang reaksyon. At sa kawalan na iyon, madalas nilang pinupunan ang mga blangko ng sarili nilang pinakamasamang takot. Hindi ka nagkakalat ng tsismis, hindi mo lang sila tinutugunan, hindi ka nananakot, mananatili ka lamang naroroon, hindi natitinag, hindi nababasa, at biglang ang bawat sulyap, bawat paghinto, bawat kawalan ay nagiging bugtong na hindi nila kayang lutasin. Ang isip ng tao ay hindi binuo.
Para maupo ng komportable sa kawalan ng katiyakan, kailangan ito ng resolusyon. At kapag hindi ito nakakuha ng isa, magsisimula itong mag-unravel ng dahan-dahan sa loob. Hindi ito kalupitan. Ito ay disiplina. Ito ang sining ng psikolohikal na kalinawan. Alam na ang taong nagpapanik ay hindi palaging tumutugon sa iyo. Ngunit sa kwento na sinabi nila sa kanilang sarili, sa iyong pananahimik. Iyan ang ibig sabihin ni Machiavelli nang payuhan niya ang mga pinuno na magpakitang may kakayahang magkaroon ng malaking kahihinatnan kahit na ang mga kahihinatnan ay hindi kailanman darating. Ang posibilidad lamang ay kadalasang mas epektibo kaysa sa kilos mismo. Dahil kapag ang takot ay nagugat sa imahinasyon, ito ay walang hangganan, walang kisame. Ito ay nagiging walang katapusan. Sa isang reaktibong mundo, ang katahimikan ay nakakabahala. Kapag hindi ka tumugon, hindi ka nagpapatunay. Kapag hindi ka gumanti, hindi ka nagbibigay ng direksyon. At nang walang direksyon, ang kanilang takot ay umiikot sa loob. Nagsisimula silang makakita ng mga multo kung saan wala. Bawat tahimik na segundo ay nagiging pangungusap. Ang bawat hindi binibigkas na salita ay nagiging banta. Nagiging makapangyarihan ka hindi sa ginagawa mo, kundi sa kung ano ang pinapayagan mong gawin nila sa kanilang sarili. Kaya humawak ka sa salamin. Hayaan silang makita ang kanilang sariling refleksyon. Hayaan ang kanilang pagkakasala, ang kanilang kawalan ng kapanatagan, ang kanilang hindi nalutas na mga motibo sa ibabaw. Iyon ang kakanyahan ng psikolohikal na salamin. Hindi mo sila kontrolado sa pamamagitan ng takot. Hinahayaan mo silang matakot sa kung ano na ang nasa loob nila dahil ang takot na nagmumula sa loob ay ang pinakamahirap na takasan. Sinusundan sila nito sa katahimikan, sa pagtulog, sa bawat silid kung saan hindi man lang binabanggit ang iyong pangalan. Iyan ang kapangyarihan ng pagpigil. At the end of the day, hindi ang iyong puwersa ang nagpapahirap sa iyo. Ito ay ang iyong katahimikan, ang iyong kalabuan, at ang takot na nilikha nila sa kanilang sarili. Pasensya bilang isang superpower. Pag-usapan natin ang uri ng lakas na bihirang purihin. Ngunit nanalo sa mga digmaang hindi nakikita. Pasensya. Sa isang mundong lasing sa bilis, nalululong sa mga instant na resulta at nahuhumaling sa reaksyon, ang pasensya ay hindi lamang bihira, ito ay revolusyonaryo. Naunawaan ni Machiavelli ang ginawa ng mga Estoiko sa loob ng maraming siglo. Ang panahong iyon kapag ginamit ng matalino ay mas mapangwasak kaysa sa anumang sandata. Ang matalino ay hindi nagmamadali sa labanan. Hindi nila hinahabol ang validation o strike dahil na-provoke sila. Naghihintay sila. Nagmamasid sila. Kinakalkula nila dahil ang kumokontrol sa oras ay kumokontrol sa kinalabasan. Karamihan sa mga tao ay nalilito ang pagkamadalian sa pagiging epektibo. Gusto nilang maghiganti ngayon, sagot ngayon, resulta ngayon. Ngunit ang pagkaapurahan ay ang kaaway ng kalinawan. Binubulag nito ang paghatol, nasusunog ang enerhiya at madalas na naglalaro ng diretso sa mga kamay ng iyong kalaban. Ang tunay na diskarte ay nangangailangan ng pagpigil. Kapag sumisigaw sila, tumahimik ka. Kapag bumangga sila, umatras ka. At kapag sa tingin nila ay itinulak ka nila sa isang sulok, hahayaan mo silang mag-overreach hanggang sa ilantad nila ang higit pa kaysa sa kailangan mo upang matuklasan ang iyong sarili. Doon nagiging kakampi mo ang oras, inihihiwalay nito, inilalantad nito ang kahinaan, pinapalaki nito ang mga pagkakamali. Ang kalaban na naniniwalang aatras ka dahil mahina ka ay hindi maiiwasang maging mayabang. At ang pagmamataas, tulad ng kalawang, ay sumisira sa kanilang depensa mula sa loob. Ang pasensya ay hindi pagiging pasibo. Ito ay poise.
Ito ang pinakamalanaw na senyales na pinagkadalubhasaan mo ang iyong sarili. Dahil ang hindi kumikibo sa ilalim ng panggigipit ay may hawak ng tunay na kapangyarihan sa anumang paghaharap. Tinawag ng mga Stoic ang self-command na ito. Ginawa itong paraan ni Machiavelli. Hindi muna siya pumatol. Hinayaan niyang masira ng panahon ang kanyang mga kaaway. Hayaang hatiin sila ng paranoia. Hayaan ang mga maling hakbang hanggang sa ang kanyang interbensyon ay isang pangwakas na formalidad lamang. Walang galit, walang panoorin, katumpakan lamang na naihatid sa katahimikan. Iyan ang magagawa ng oras kapag hindi mo ito sinayang sa paghabol sa mga emosyonal na tagumpay. Ang pagkaantala ay hindi pagkatalo. Ito ay upang makakita ng higit pa. Ang paghihintay ay hindi pag-urong. Ito ay upang piliin ang iyong sandali. Ang modernong mundo ay nagtuturo sa atin na agad na tumugon upang sumagot kaagad, upang malutas. Ngayon, ngunit sa puwang sa pagitan ng reaksyon at tugon ay namamalagi ang pinakamatulis na talim. Kapag pinabagal mo ang iyong lakad sa ilalim ng ingay ng iba, sisimulan mong mapansin kung ano ang nakakaligtaan nila habang nauubos nila ang kanilang sarili sa paghabol sa ibabaw. Nakikita mo ang mga linya ng bali sa ilalim. At kapag dumating na ang panahon, kapag ang iyong pasensya ay nahugot ang kanilang kahinaan, ihiwalay ang kanilang suporta at binulag ang kanilang kalinawan. Kung gayon ikaw ay kumilos hindi dahil sa galit, ngunit dahil sa katiyakan, hindi para parusahan, kundi para tapusin. Ganyan ang pasensya ay nanalo sa mga digmaang hindi pinapanood ng mundo. At the end of the day, ang makakapaghintay ay ang kumokontrol sa orasan. At ang kumokontrol sa orasan ang magpapasya kung tapos na ang laro. Ang lakas ng madiskarteng distansya. Pag-usapan natin ang pinakatahimik na galaw na may pinakamatalinong gilid. Isolation. Naunawaan ni Machiavelli kung ano ang ginagawa ng mga Stoic. Ang kapangyarihan ay hindi palaging kinukuha sa pamamagitan ng puwersa, ngunit madalas sa pamamagitan ng pagbabawas. Ang isang malakas na kaaway ay hindi mapanganib dahil sa kung sino sila, ngunit dahil sa kung sino ang nakatayo sa kanila, ang kanilang network, ang kanilang mga alyansa, ang kanilang momentum. Ito ang mga tunay na sandata na dapat mong i-disarm. Basta suportado sila, matapang sila. Ngunit kapag ang silid ay walang laman, kapag ang mga alingawngaw ng kasunduan ay naglaho, kahit na ang pinakamalakas ay nagsisimulang maglaho, ang paghihiwalay ay hindi tungkol sa pampublikong kahihiyan o dramatikong pagtanggal. Ito ay tungkol sa pagguho. Hula ka ng mga sinulid, hindi mga espada. Hinayaan mong bumangon ang tensyon sa kanilang pagkakaibigan. Hayaang tumubo ang mga bulong sa kanilang bilog. Hayaang dahan-dahang masira ang tiwala sa background. Nagtatanim ka ng mga tanong, hindi paratang. At pagkatapos ay maghintay ka. Isa-isang bumagsak ang kanilang mga haligi, hindi sa ingay, kundi sa tahimik at banayad na paglaho. Nagsisimula silang maramdaman ito, ang pause bilang tugon, ang pagbabago sa tono, ang kawalan ng backup. Iyan ay kapag paranoia set in. Iyon ay kapag kahit na ang kumpiyansa ay nagsisimula sa pangalawang hula. At kapag tumingin sila sa paligid at nagtanong, bakit walang nakatayo sa akin? Nanalo ka na sa unang kalahati ng digmaan. Dahil hindi mo sila sinira, hinayaan mo ang pagdududa na gawin ito para sa iyo. Hindi malakas ang huling galaw. Ito ay malinis, tumpak. Hindi ka humaharap sa harap ng maraming tao. Mag-strike ka kapag nag-iisa sila. Mentally, emotionally, strategically, hindi na kailangang sirain ang pangalan nila. I-dissolve lang ang influence nila. Hayaan silang maglaho mula sa kaugnayan, hindi mahulog sa apoy. Iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng ingay at kapangyarihan. Ang isa ay pansamantala. Ang isa ay permanente. At the end of the day,
Ang tunay na pangingibabaw ay hindi nagmumula sa pananaig sa isang tao. Nagmumula ito sa pagtiyak na walang natitira upang protektahan sila kapag ginawa mo ito. Sa buhay na ito, hindi mo kailangang maging pinakamalakas na boses para marinig. Kailangan mo lamang maging ang gumagalaw ng may kalinawan, pagpipigil at layunin. Ang kapangyarihan ay hindi tungkol sa pananaig sa iba. Ito ay tungkol sa pagmaster ng iyong sarili. Kapag huminto ka sa pagre-react at nagsimulang mag-obserba, nagbabago ang laro. Hayaang protektahan ka ng pasensya. Hayaang patalasin ka ng katahimikan. At higit sa lahat, ingatan ang iyong kapayapaan na parang sagrado ito dahil ito ay, kung umalingaw-ngaw ang mensaheng ito, magkomento ng tahimik sa ibaba. At kung handa ka ng patuloy na matutunan kung paano manguna ng may kalmado at diskarte, mag-subscribe at manatiling malapit. Ang susunod na aralin ay maaring ang isa na magbabago